Hello, ma'am. Opo. Ama, laro tayo. Ma'am, pasensya na po. Opo. Wala kasi kami talagang control sa Okay, delivery. laro tayo. Opo, mami. Pasensya na po. Kung merong advantages ang pagnenegosyo sa bahay, meron din naman itong disadvantages. Kung nais mo itong malaman, tapusin mo ang video na ito. By the way, I am Bebs Marinduque, I am a mompreneur, at 10 taon na akong nag-online business. Bago ko simulan, may kwento muna ako sa iyo. Nung 1 year old pa lang yung baby ko, yung bunso ko, kaming dalawa lang naiwan. Nagkataon naman na dumating na yung rider na nagpipick up ng orders. Pero hindi pa ako tapos sa pinapak ko at kailangan ko ng dalawang kamay doon para ipak siya. Kaya lang, yung time naman na kung kailan nandun na yung rider, umiyak naman tong baby ko, yung bunso ko. As in, grabe yung iyak niya kasi iniwan ko muna siya sandali sa kuna. Tapos nagpack ako ng orders kasi kailangan ko tapusin dahil dadali na ng rider. Kaya lang, umiyak siya, grabe yung iyak niya as in, kala mo sinasaktan. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung anong uunahin ko. Pero syempre, no choice tayo. Iniwan ko muna yung pagpapak ko at kausapan ko na lang yung rider. Sabi ko, balikan niya na lang yung order. Grabe yung experience na yun. Ang isa sa solusyon namin yun ay ang magkaroon ng helping hand. So, kinausap namin yung mother-in-law ko, yung lola niya, at siya yung nakatulong namin as a helping hand dito sa bahay at sa bata. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang business. Okay na, so simulan na natin. Ano nga ba yung mga 5 disadvantages ng negosyong nasa bahay lamang? Ito yung mga na-realize ko kapag ang business mo ay nasa bahay lamang. Unang-una, distraction. Prone sa distraction na makakasira sa productivity mo. Andyan yung gawain bahay, andyan yung panonood ng TV, or makakapag-relax ka kasi andyan lang yung higaan mo o yung sopa nyo, kaya inom ng pamilya. Pangalawa, limited ang space. Hindi lahat ng bahay ay may sapat na space para paglagyan ng mga paninda mo. Lalo na kung lumalaki na ang business mo, parami na rin parami ang paninda mo. Kailangan mo na ng storage. Naalala ko noon, nung nag-umpisa pa lang kami, yung bahay namin, mukha na siyang bodega. Glory to God at nakakuha naman kami ng sariling bahay na may enough space na nakahiwalay na ang bahay namin at ang mga paninda. Pangatlo, professional image. Karamihan sa mga customer ay naghahanap ng mga physical store dahil ito ang isa sa mga basihan nila upang malaman nila kung legit at talagang maganda ang iyong binibenta. Pang-apat, work and life boundaries. Sa dahilan kung bakit nahihirapan na sa bahay ang setup ay kakulangan ng boundaries. Walang boundary kung kailan dapat magpahinga o kung kailan dapat magtrabaho. Kaya dito papasok ang panlima nating disadvantage, limited networking opportunities at limited din yung network mo. Dahil ikaw ay nasa bahay lamang, na masyadong nakakalabas at nakakakilala, nakakapag-network sa ibang mga negosyante na kagaya mo, wala kang ibang nakakausap tungkol sa mga problemang sinakaharap mo sa iyong negosyo at nalilimitahan din ang mga opportunities dahil nakalimited ka lang sa loob ng bahay. Pero, ito ang pinaniniwalaan ko. Lahat ng bagay, may advantages at disadvantages. Pero kung malalim ang dahilan mo kung bakit mo tatahakin ang negosyo nasa bahay na kasama ang iyong pamilya, alam ko magagawa mo ito. Pero, meron din tayong kalaban. Kalaban natin dito ang ating sarili at ang mga taong hilahin ka pababa. Kung kagaya kita na gustong magnegosyo kasama ang pamilya, samahan niyo ko sa journey ko na ito upang mapaglabanan ang mga agam-agam at ang mga taong nanghihila sa ating pababa. Kahit naman may disadvantages ang pagnenegosyo sa bahay, ay ma-overcome naman ito sa pamamagitan ng pag-set ng boundaries, time management, paggamit ng tools at strategies para ma-maximize ang productivity. Alam kong kaya mo, dahil nagawa ko, magagawa mo rin. May natutunan ka ba sa video na ito? I-follow mo naman ako para masubaybayan mo ang iba pang videos na ilalabas ko. Please like and share na rin. Basta kung pinaghihingaan ka
ng loob, lagi mong tatandaan ang Bible verse ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope. Okay na. Paalam. Bye!